Ang topic po natin ngayon ay staying in the presence of God. Gusto po ba natin ito mga kapatid? Mag-stay po sa presence ni Lord o ma-experience po natin yung kalapitan ng atin pong Panginoon. Ang text po natin ay nasa Jeremiah 29:13. Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me if you will seek me with all your heart." Familiar verse po ito sa atin mga kapatid, yung Jeremiah 29:13. Yan po ay malapit na malapit doon sa favorite verse natin. Ano yung favorite verse ng marami sa atin? Jeremiah 29:11. Ano po sabi doon? "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Actually, dalawang encouragement po yan. Galing po kay Prophet Jeremiah na pinasasabi po ng Panginoon. Yung pong Jeremiah 29:11 followed by Jeremiah 29:13. Ang pinaka-background po nito mga kapatid, maganda na intindihan din po natin yung mga background po sa Bible passages natin mong binabasa. Ang Israel po noon had been carried into captivity. Sila po ay dinalang bihag saan? Sa Babylon. At nung sila po ay nasa Babylon, yan po of course ay consequence sa kanila pong nagawang kasalanan po sa atin pong Panginoon. Sa kanila pong kasalanan, sa kanila pong apostasy, pagtalikod po sa katotohanan, pagtalikod po sa truth na kanila na pong tinanggap before, pero tumalikod pa po dito sila. No? So, in-encourage po ni Prophet Jeremiah, ito po mga Israelites, kahit po sila po ay magtatagal ng captivity dito po sa Babylon. Actually, 70 years po silang may slave po dito sa Babylon, okay? At pinakita po ni Jeremiah na though it is 70 years, pero kasama po nila ang Panginoon. Hindi po sila hinihiwalayan ng Panginoon. So yan po, that's a good thing na maganda pong malaman po natin. Kala natin, pag dinidisiplin tayo, pag pinapalo tayo ni Lord dahil meron tayong kasalanan, iniwan niya na tayo. Meron po ba tayong isipan minsan na ganon? Parang pinalo ako ni Lord, pinaparusahan ako ni Lord, hindi na ako mahal ni Lord. Pero alam po ninyo, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Yan po yung isang bagay na maganda pong makita po natin dito. So yung pong paraan ni Lord para i-discipline sila, so sila po ay held captive sa Babylon, pero yun po ay dahil gusto po ng Panginoon na sila po ay matuto. And then for 70 years after that, pinangakuan po sila ng Panginoon, "For I know the plans I have for you." Hindi siya nalilito. Hindi siya nagkakamali. Naisip po tuloy natin yung parents, as parents. Di ba yung mga anak natin, dinidisiplina natin, pinapalo natin, pero kuminsan nauuna ka pang umiyak. Na-experience niyo po ba yon? Yung parang gustong-gusto mo siyang parusahan, pero gusto mo lang maging strict. Pero ikaw mismo yung naunang sumasakit ang loob dahil na-experience mo yung parusa para sa kanya. Pero at the end of the day, ang gusto mo lang din naman talaga matuto yung iyong anak. Ang sabi ng Panginoon dito, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you." Hindi ko naman talaga gusto kayong saktan. Ang plano ko sa inyo, magkaroon kayo ng good future. Magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Tama po ba? Sino po sa inyo yung thankful sa parents ninyo? Kasi yung parents po ninyo, talagang dinidisiplina kayo. At kung ano po kayo ngayon ay resulta ng kagagawa ng mga nanay at tatay po ninyo. Taas nga ang kamay. Ayan, halos lahat nakataas ang kamay. Okay? Kahit yung wala ng mga nanay at tatay, nakataas pa rin ang kamay. No? Naalala pa rin po ninyo kahit wala na at hindi natin kasama dahil po sa kanilang kagandahang loob, kanila pong pagtingin po sa atin, pagdidisiplin po sa atin. Ganun pala, no? Hindi siguro ako ganito kung hindi sila nag-alala sa akin before. Pagkatapos po nun, ang sabi po ng Panginoon, dahil hindi nga po siya humihiwalay, sabi natin, kasunod po yung Jeremiah 29:13. Na ang sabi po doon, "You will seek me and find me if you will seek me
with all your heart. Alam po ninyo, pagka sinisik po natin ang Panginoon, ginagamit po ang isip. But only our heart can find the Lord. Tama po ba, mga kapatid? Amen po ba? Ginagamit po natin ang isip, inaaral po natin, nagbabasa po tayo ng Bible, tinitingnan po natin ang gawa at kilos ng Panginoon, humihingi tayo ng wisdom sa kanyang mga ginagawa sa atin, but our heart finds the Lord. Ang ating puso ang nakakatagpo sa Panginoon. So, na-experience po natin yan mga kapatid, na sa atin pong puso, nararamdaman po natin yung presensya ng atin pong Panginoon. Do ang context po nito mga kapatid, parang hindi kagandahan kasi nga alipin po sila sa Babylon. Pero siyempre, tumitingin po tayo sa restoration po nito. Pero ang pinaka-precious po dito, sa verse na atin pong binasa na yan, 29:13, ang precious po dyan, yung pong eternal principle and timeless promise. Sabihin nga po natin, timeless promise. Ito po yung maganda, no? Meron pong pangako na hindi po nasasagkaan. Wala pong boundary ng time. Ibig sabihin, any season, hindi lamang po sa kanila, hanggang sa panahon natin, hanggang sa mga magiging anak po ninyo, okay? At mga apo ninyo, ito pong verse po na to ay applicable. Sabi po, you will seek me and find me if you will seek me with all your heart. In other words, kahit po pala meron po tayong difficult times na pinagdadaanan, very near si Lord, at madali po siyang hanapin kasi hindi naman po siya lumalayo. Amen po ba? Kailangan meron tayong wow factor po doon no? Grabe si Lord, no? Nagkasala ka na, nagkamali ka na, meron ka na mga shortcomings, but still, meron pa rin pangako, hanapin mo lang ako and you will find me, sabi ng Panginoon. At ang isang bagay na maganda na makita po natin dyan, one beautiful things that we can discover from that verse is that God is accessible. Sabihin nga po natin, God is accessible. Ayan. Tayo lang naman ang hindi ma-access. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw lang naman ang hindi ma-access. Nasubukan niyo na po ba yon? Yung chinat-chat-chat po ninyo, tapos, ano kaya ito? No? Nasaan na kaya ito? Naalala ko po si Ate Des kasi nakita ko, walang cellphone no? Walang cellphone. Kaya pag minessage mo, hindi mo alam, nasaan ang planeta ito ngayon? Kaya nag-iisip ka na kung nasang planeta nakarating, nasa Bicol na ba o kung saan man nakarating. So nagkahanapan no? Pero yun nga po mga kapatid, kuminsan hindi accessible yung mga tao, but ang God nahandyan po siya. Okay? Napakalapit po, He's near. Sabi po niya, ang kailangan lang, yun po yung bandang wali, you will seek me with all your heart. Okay? Ang dapat po mga kapatid na makita po natin dito, there's nothing like the nearness of God. There's nothing like the presence of God. Wala pong papantay po doon sa presensya po ng Panginoon. Yung ma-experience po natin ang Panginoon. If you are reading your Bible, mga kapatid, nagbabasa po ba tayo ng Bible? Of course. Yan. Hindi ko napapataasin ng kamay kung binabasa po ninyo ang Bible po ninyo. Malamang naman po yun, no, mga kapatid. Kaya po tayo lumalago sa Panginoon. Mababasa po natin na yung mga prophets, yung po mga disciples, and the followers of Jesus Christ, meron po silang kanya-kanyang experience na nandyan ang presence ni Lord. Pero sa totoo lang, tayo po mga kapatid, when you have your own experience sa presence ng God, that is special. Hello, do you agree? Iba po yan mga kapatid, na nabasa po natin kay Abraham, nagpakita si Lord, na-experience niya ang kapangyarihan ng Panginoon, at marami pa po sa Bible na mababasa po natin na na-experience po nila si Lord. Pero it's one thing to know that, pero ibang level ng experience yung ikaw mismo
na-experience mo si Lord that is special. Meron po ba kayong ganong moment, mga kapatid? May moment po ba kayo ng ganon na hindi niyo nakikita, of course. God is Spirit. Hindi po natin nakikita si Lord, pero alam na alam mo, nandito lang si Lord. Malapit sa akin si Lord. I feel His presence. Meron po bang ganon? Lalo yung time po ng inyong worship, yung time po ng inyong devotion, yung nagpe-pray po kayo with all your heart. Na-experience po ninyo yan, mga kapatid. May mga ganong panahon. Kaya, sarap na sarap ka, damang-dama mo, gusto mong ulit-ulitin siya. Yung mga devotion natin, yung moment natin, quiet moment po natin kay Lord, yung intimacy with God, kinasasabikan po natin yon. Kasi may mga panahon din naman talaga ng experience, alam niyo yon, yung experience na parang malayo, no? Pag malayo po, ang pakiramdam natin kay Lord, guess who moved? Sino po ang kumilos? Hello? Si Lord po ba ang lumayo? Hindi po si Lord, no? Ang kumilos po para ma-experience po natin at hindi po natin maramdaman yung presence ni Lord, tayo po ang lumayo sa atin pong Panginoon. Kasi nga po, makatotohanan itong verse na to, you will seek me and find me if you seek me with all your heart. Si Paul, gusto po niya talaga yung presence ni Lord. At the more na nagbababad po tayo sa presence ni Lord, lalo po natin na-experience na lumago sa kaalaman po sa Kanya. O paano po tayo lalago in our knowledge doon po sa atin pong mga kasama kung hindi naman po natin sila makakasamang palagi. Kaya po sa Philippians 3:10, ang sabi po ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So ito po yung gusto po niyang maranasan. So pag malapit ka doon sa tao, sabi po niya, that I may know Him and the power of His resurrection. So spending time in the presence of God, malaking bagay po ito mga kapatid, and it requires, kanina napag-uusapan po sa prayer time, yung pong discipline, it requires discipline and it requires desire. Yan. Being in the presence of God. Kung gusto po ninyo mga kapatid, dalawang bagay ho. Dalawang D. It requires what? Discipline and desire. So dinidiscipline po natin yung ating sarili and then dinidesire mo talaga. Whichever, kung anong po ang una. Mas maganda din po na una po yata yung i-desire po natin, no? I-desire po natin, hangarin po talaga natin na palagian to stay in the presence of God. Meron pong power, meron pong blessing ang presence ni Lord. Tingnan po natin yung the promised blessings because of His presence. Meron pong mga kaakibat. Naintindihan ba yung kaakibat? Ayan. Ang kaakibat ay kasama, di ba? Mga blessing, mga bagay na pwedeng makamit po natin kung nahando sa atin ang presence ni Lord. The promised blessings because of His presence. Pag nandyan ang presensya ng Panginoon, may kasama pong pangako po yan. Ang number 1 po, in His presence, there is freedom. Sa Kanya pong presensya, meron pong kalayaan. Sa King James Version po yan, liberty. And liberty, synonymous naman po yan sa freedom, ang kalayaan. Actually, ang foundation po niyan ay connected po sa atin pong salvation. Nung hindi pa po tayo naliligtas, nung hindi pa po natin tinatanggap si Jesus Christ as personal Lord and Savior, marami pong umaalipin sa atin. Tama po ba, mga kapatid? Magbabanggit po ako ng ilang bagay na alipin pa po tayo nung po tayo ay hindi pa tumatanggap at hindi pa po natin kilala si Jesus. Ang number 1 po ay law, yung mga batas. O kahit po sa mga una po sa atin, in Bible times, sa panahon po ni Jesus, ang dami pong religious people, alipin po sila ng batas eh.
Niisip nila, pag susundin nila ang mga bagay na to, magiging kalugod-lugod sila sa Panginoon. But how many people can follow the commandments? Wala naman po nakakasunod po ng 100% sa batas na sinasabi, batas ni Moses at mga kautusan na umiiral po noon. So, di ba naaalipin po tayo ng mga batas? Naaalipin po tayo ng mga kasabihan? Pwedeng naaalipin din po tayo ng mga rituals. Gawin mo lang to. Yan. Maglakad ka lang ng nakapaa. Yan. Parusahan mo lang ang iyong sarili. Pwede kang maging kalugod-lugod sa Panginoon. So alipin po tayo ng mga rituals. Alipin din po tayo ng unbelief. Kawalan po ng paniniwala. Kaya nga po, ang sabi po sa Bible, know the truth and what? And the truth will set you free. Parang nahahalata yung mas may edad. Parang mas nakakasagot itong nasa kanan no? Itong mga barkada kong young people, hindi masyado nakakasagot. Yan. Sabi, know the truth and the truth will set you free. Kasi nga po, yan po yung pangontra sa unbelief. Pag wala pong paniniwala kasi hindi nabubuksan pa yung atin pong mga isipan. Spiritual blindness, another one. No? Yung pong spiritual blindness, bulag po tayo talaga do sa katotohanan, sa spiritual na mga bagay. Kuminsan, nire-reveal na po sa atin pero sarado po yung atin pong isip. Alipin nga po tayo at ang nagpapaalipin po sa atin dyan ay ang kaaway. Tinatakpan po tayo, parang meron pong belo na talukbong para hindi po natin makita ang katotohanan. Ang last thing siguro, pwede po natin i-consider yung pong hardened minds. Meron pong iba na pwedeng nabubuksan ng isip, nabubuksan ng mata, pero ang tigas ng puso, ang tigas po ng isip. Meron po ba kayong kilala na ganon? Yung pag i-invite po ninyo sa church, parang tingin nyo naman, parang naliliwanagan naman to Pero ang tigas ng loob, yung parang humihila ka ng elepante, mga ganon. Ang hirap hilahin ng elepante, no? Turuan ko po kayo ng technique. Mamaya, lahat ng gusto na ng seminar, turuan ko po kayo paano hilahin ang elepante na susunod po sa inyo. Ang freedom po sa spiritual blindness, ito po yung difference between life and death. Ito po yung blindness na ito po ang pinakasusi. Kapag naliwanagan po tayo, susi po ito between life and death. Kasi kailangan po tayong maligtas. Kailangan po nating tanggapin si Jesus. Kailangan po nating maniwala po sa Kanya na siya po ang tanging daan. He is the way, the truth, and the life. Mas pinalinaw pa po ito ni Paul nung isinulat po niya yung Galatia 4:6 hanggang 7. Galatians 4, 6, and 7. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. Kasi pinag-usapan po natin presence ni God, no? Kung nasa atin po ang Panginoong Jesus, nasa atin po yung Espiritu ng Panginoon, nasa ating mga puso. Sabi na tumatawag sa Diyos ng Ama ko, nagkaroon po tayo ng right, ng privilege to call Him Abba Father. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. Hello mga kapatid. Hindi na kayo alipin. Hindi na kayo what? Alipin. Hindi na daw po tayo slave, hindi na tayo alipin, at kung gayo'y mga tagapagmana niya. So that is freedom. Kaya ko po pinauulit po mga kapatid, hindi na kayo. So ang sabi po dyan, hindi na tayo alipin, so there is freedom. Malaya na po tayo mga kapatid. Alam po ninyo, that's the very foundation. May kinalaman po yan, may connection po yan sa salvation. Pero pag naligtas po tayo,
nawawala na po yung mga iyon, meron pa pong mga alipin tayo dati na pwede rin po tayong makalaya. Because His presence promotes freedom and you are free of everything that binds you. Alam po ninyo, kahit po tayo maging Kristiyano, ewan ko po sa inyo, no? Kahit po kayo Kristiyano, meron pa rin po minsang umaalipin po sa inyo. Pero the moment na tayo po ay lumalalim in the presence of God, lumalalim po tayo sa faith, nakakakalaya po tayo, we are free of everything that binds you. Ano-ano pa po yan mga kapatid? Di po ba matapos natin tanggapin ng Panginoon, nawala na po yung yung unbelief, nawala na po yung rituals, nawala na po yung pagkaalipin sa law, spiritual blindness, of course, kasi naliwanagan tayo, pero alipin pa rin po tayo ng ilang mga bagay. Ano-ano po ang maalipin sa atin? Pwede pang fear. Sino yung may mga takot pa po sa atin? Malamang, halos lahat naman tayo, may mga takot. Pero dahil po sa presence ni Lord, na-overcome po natin ito. May mga worries pa rin po tayo, but because we know that God provides, si Lord ang bahala, God is great, He can do and He's able to do everything. Alam po natin, yung worries na yan, nawawala po yan. Minsan alipin pa rin po tayo ng old nature, yung greediness, pride, and everything. Alam po ninyo, makakalaya din po tayo dyan, mga kapatid. Amen? So, yan po yung una po natin, di ba, ang sarap po mga kapatid. In His presence, there is freedom. Sabihin po natin, freedom. Ang pangalawa po, in His presence, kanina po, pinost po ito ni Ate Be. Kaya sabi ko mukhang nasa direction yung akin pong piniprepare na message. Piniprepare po ito pinost po ito ni Ate Be. Ate Be, ni-post mo kanina. In His presence, there is fullness of joy. Saan po natin makikita? Psalm 16:11. Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. So maganda po yung verse po na yan. Yan po ay nagre-remind po sa atin that we will have an everlasting joy. Hindi po kumukupas na saya. Alam po niya, yung joy, sinusupersede po niya yung happiness. Bakit po mga kapatid? Yung pong happiness that is fleeting. Nagpa-fade away po yung happiness. Tama po ba? One moment you are happy and another moment, few minutes, you are sad. Ganun po ang buhay. Kadalasan po mga kapatid, you are happy because of the occasion. Meron lang pong kasayahan, meron lang pong mga birthday, meron pong party, meron pong mga TikTok. So maraming mga bagay po tayo na ginagawa at iniimbento para lang tayo ay sumaya, para maging happy. Pero lumilipas po yan. Sabi natin, happiness is fleeting. Happiness is fading away. Nawawala po siya. Okay naman po talaga na maging masaya. Pero iba po yung kagalakan. Iba po yung joy, mga kapatid. At ito din pong verse po na ito, hindi lamang po ito nagsasabi about pleasure. Kasi po, ang pinakikita po dito, yung joy is a testament to the everlasting relationship between you and God. Dapat po mga kapatid, testament po ito. Ito po ay palatandaan na meron po tayong relasyon sa Lord. Tingnan po ninyo, ikatabi po ninyo mga kapatid. Kaya po sa church, bawal po talaga nakasimangot. Bawal po nakasimangot sa church. Kasi po walang palatandaan no? Sabi natin, testament po dapat. Yung joy, testament po yan ng relationship mo sa God. Kung may relasyon po tayo sa Panginoon, dapat po meron tayong kagalakan.
Hindi naman po yung tawa ka lang ng tawa. Tumawa ka lang pag may nakakatawa. Di ba? Pagka tumatawa ka naman, grabe, yung humangin lang, nadaanan ka lang ng hangin, tumawa ka. Aba, delikado yun mga kapatid. Magpe-pray over kami para sa iyo. Nani nga, malapit ka na naming ma-pray over. Yung mga ganyan po, talagang medyo mag-iisip ka, no? Bakit tawa ng tawa ito? Tara mga kapatid, pag-pray over natin si Naning. So yung mga ganyan po mga kapatid, dapat alam po natin yan, na may kagalakan po tayo. Dapat masaya po tayo. Kasi divine joy po yan. May kinalaman po yan sa kaligtasan pa rin na atin pong tinanggap. Doon po sa verse, makikita po natin that He is our guide. Sabi po sa verse, you make known to me the path of life. Ang Panginoon, siya po mismo yung guide natin. Siya po yung nagbibigay, nag-i-illuminate sa atin pong way. Ang hirap po na naglalakad, na walang liwanag. Nagkakaintindihan naman po tayo mga kapatid. Ang Bible po kasi may matatalinghaga, yung pong mga salita. So sa mundo po natin, ang dami pong detour, ang dami pong parang very inviting na road. Kuminsan yung very dedicated Christian, biglang alam po ninyo, napaka-straight, pero medyo napabayaan lang ang konti ang kanya po spiritual life na mali na po ng daan. So thankful po tayo, mukhang hinahakot na po natin mga taga-Bicol. Thankful po tayo sa mga young people po na ito, na pagdating po nila ng Manila, dito po sila sa atin pumupunta. So, ibig sabihin, ganun po yung dedication, ganun po yung commitment, kahit mapunta po sa ibang lugar, nahandun pa rin po yung kanila pong direction. Guided po sila ng atin pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya po ito si JC, hinahanap-hanap ko to. Pag nawala ito ng mga 2 sunod na linggo, baka naliligaw na to. Kaya hinahanap ko rin. Pastor, umuwi lang po. So, our guide is God. You make known to me, ang Panginoon ang nagpapaalam sa atin. Ano po ba yung warning na? Binibigyan na po tayo ng warning. Proverbs 3, 5, and 6. Sabi po sa Proverbs 3, 5, and 6, familiar verse po ito sa atin, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. So, yan po yung bagay na sinasabi po sa atin. So, pagpapakita po yan na dapat po yung dependence natin nasa Panginoon. Another thing po do sa verse na dapat po nating maintindihan, sabi, si God po talaga ang source ng ating joy. Yan. Kaya pala, yun po kasing happiness, ang source po niyan, happenings. Pero ang joy, ang source po niyan ay si Lord. Our source of joy. Kasi tingnan po ninyo yung verse, sabi po, in your presence, there is fullness of joy. Ang marami po sa atin, pwedeng ang sinisik talaga ay wealth, pwedeng ang iba, grabe po, yung iba talaga ang sinisik nila ay fame, kasikatan. Kaya nga, sa showbiz, alam po natin sa showbiz, minsan, totoo kaya itong mga hiwalayan na to? O gagawa na naman sila ng pelikula? Nag-iisip tayo no? So gagawin po nila ang lahat for the sake of fame. Para lang sumikat, para makilala, para matanyag, para makuha. Tapos po sa politics, alam din po natin, fame din po yan no? Hindi lang fame, kundi power. Gusto nila kapangyarihan. So, sukdo lang pumatay, sukdo lang siraan yung ibang mga kalaban po nila. Iyan po yung mga pinag-aagawan. But that is temporal things. Mga bagay po yan na nawawala. And again, pwede po natin gamitin. Fleeting po yan, no? Nawawala din po yan. Mga earthly pleasures po yan, mga kapatid. Pero, ang atin pong makikita po dito, at your right hand, are pleasures forevermore. That is the promise pleasure na ibinibigay po sa atin ng atin pong Panginoon. O, tulinan ko na po mga kapatid, kasi nga nakarinig ako ng warning. Number 3, in His presence,
we find rest. Sa kanya pong presensya, meron pong kapahingahan. Alin po ang nakakapagod, mga kapatid? Yung nagtrabaho kayo maghapon o yung iyak kayo ng iyak maghapon? Yung isip kayo ng isip maghapon? Yung burden po kayo sa problema, lunod kayo sa problema maghapon? Alin po ang mas nakakapagod? Mas nakakapagod po yung anxiety, mas nakakapagod po yung nadidepress kayo, nag-aalala kayo, bigat na bigat kayo, mas nakakapagod po yan. Ang sarapan na magtrabaho ka buong maghapon. Kasi pag dating mo ng hapon, tapos wala ka naman talagang problema, pag higa mo, tulog ka na eh. Diba? Sarap matulog kasi pagod tayo, pagod yung ating katawan. Pero yung pagod tayo kaiiyak, dahil sa dami ng kabigatan po sa buhay, dahil po sa dami ng problema, dahil po burden po tayo, matutulog ka na lang, hindi ka pa rin makatulog. Kasi nga, nahandyan pa rin, gumagana po yung ating isip. Kala po natin, pag problema, ang nagpa-function lang yung isip, pero sa totoo lang, pati katawan natin, nadadamay. Pagod din po ang atin pong katawan. May sistema din po kasi ang atin pong isip na gumagana pati ang atin pong katawan. Pero ang sabi po, in His presence, we can find rest. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Again, mga kapatid, lahat po ng binabanggit po natin, may kinalaman po yan sa salvation. Pero yung immediate context po niyan about salvation, pero tinitingnan din po natin na pwede po natin itong i-apply talaga sa atin pong mga problema sa ating buhay at mga kabigatan. So meron po ba tayong kabigatan? Punta lang po tayo sa atin pong Panginoon. Ano po sabi sa English version po ito? Come to me, all of you who are tired from carrying your heavy loads, and I will give you rest. Yung unang praise po dyan, ang ganda. Sabi, come to me. Paano kaya? Kapatid, paano kaya kung hindi ka naman lumapit sa Kanya? Lord, give me rest. Hindi naman po tayo lumalapit po sa Kanya. Ang sabi ni Lord, come to me. Ang importante, ang keyword po talaga dito that you can find rest is in His presence. Kailangan kasama po siya. Sa atin pong journey bilang Kristiyano, atin pong ma-experience yan dahil kasama po natin ang atin pong Panginoon. Come to me. Grabe po yung iba. Nung nagka-problema, saka pa lumayo kay Lord. Yung iba problemado na sa buhay, ang layo-layo pa kay Lord. Lagi pang wala. Malayo sa presensya ng Panginoon. Paano tayo magkakaroon ng kapahingahan nun, mga kapatid? Dapat po, the more na mas mabigat, the more na nagpapatulong tayo. The more na tayo po ay may problema, lalo po tayong dumadala sa panalangin. Hello? Pwede ngang sabihin natin, kaya binigyan tayo ng Panginoon ng problema, test po yan para lalo po tayong lumapit sa Kanya. Pero baligstad. Hindi po na-serve yung purpose, tayo po ay lumayo po sa Kanya. Dapat po papalapit sa atin pong Panginoon because in His presence, we can find rest. Merong kapahingahan. Okay pa po kaya mga kapatid? Ayan. Meron naman po tayong tanghalian, kahit medyo mapahaba po tayo. Sasaktuhin ko kayang 12:00. Birthday po ni Jeff, kung hindi po ninyo alam. Konting kanta lang para kay Jeff mamaya, magpapalance na po yan. Number 4, in His presence, last na po ito. In His presence, we receive favor. In His presence, we receive favor. Pagkasama po natin ang Panginoon, meron pong pabor.
dumadaloy po ang biyaya. Dumadaloy po yung blessing kapag malapit ka kay Lord o kasama mo si Lord. Genesis 39:21. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Ano daw po mga kapatid? Alam po ba natin yung istorya po na yan? Malamang alam na po natin yung istorya. At several times, kaya po may ups and downs yung pong buhay po nitong si Joseph dahil po dito sa praise po na to. And what is that praise? The Lord was with Joseph. Several times po yan, inulit, the Lord was with Joseph. Kaya po mapopromote po siya, the Lord was with Joseph. Mapiplease po sa kanya yung kanyang amo because the Lord was with Joseph. Pinaboran po siya because the Lord was with Joseph. Amen? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Ibang klase po, pagkasama po natin si Lord. Alam po ninyo, one definitions ng favor is unusual kindness. Unusual kindness. Hindi po yan nakabase sa kung ano ang mga pinagkagawa po natin. Hindi po yan nakabase kung dapat kang pagpakitaan talaga ng malaking pabor. Nakabase po yan sa magbibigay po ng pabor sa atin. Si Joseph, alam po ninyo, hindi niya pinabayaan talaga ang kanya pong spiritual life. Malamang, kahit po nasa Egypt po siya, nahandong pa rin yung kanyang devotion, nahandong pa rin yung kanyang dedication, nahandong pa rin po sa kanya yung palagi ang manalangin kay Lord, humingi ng guidance ng atin pong Panginoon. At ang Panginoon, sinasamahan po siya. And because God was with Joseph, pinagpakitaan po siya ng pabor ng kahit sinong mga tao po doon sa Egypt. And finally, alam po natin ang resulta, na-promote po siya. Pangalawa po sa pinakamataas doon po sa Egypt. Ayan. So from our scripture, mga kapatid, hindi po basta natural na nangyayari po ito. It is a desire, it is a discipline. At gusto po natin, mga kapatid, ma-experience po yon in our lives. Gusto po natin na ma-experience yung peace, maranasan po yung rest, maranasan po yung favor ng atin pong Panginoon. Gusto po natin maranasan po yung joy, yung fullness of joy. Gusto po natin maranasan po yung freedom from the Lord. Awit po tayo mga kapatid. Pwede po tayong lahat ay tumayo.